Hi guys, good morning. Ito guys yung routine sa umaga. Bumabangon na ako agad para hindi ako nakahiga kasi the more na humiga, the more na lumalabas yung mga nararamdaman ng isang may anxiety. Kaya ako guys, yung ginagawa ko, bumabangon na ako agad para hindi ako nakahiga ng tuloy-tuloy, ganon. Kasi the more na hinihiga mo, the more na parang feeling mo, iba yung pakiramdam mo. Kaya ganon yung routine ko. Tapos, pagkabangon ko, hindi ako nagkakape. Ganon yung ginagawa ko. Minsan nakakakape ako pag medyo okay yung yung pakiramdam ko. Pero, as much as possible ina-avoid ko yung coffee. Yun. Dati guys, nawawalan ako ng ganang parang bumangon, ganun. Kasi sobrang hirap yung nararamdaman. Kahit na may nararamdaman ako. Ngayon, parang ko na lang, yung tuloy-tuloy pa rin, ganun. Ganun yung positivity dapat ng isang may anxiety para lumakas yung loob mo tsaka yung mental mo. Matutulungan mo siya talaga ng lubusan, ganun. Tsaka karamihan guys, dapat nagpapaaraw kayo sa umaga. Pag maaga pa, nagpapaaraw kayo. Pag may araw na ganun. Kaya labas-labas kayo sa labas ng bahay pag hindi nyo pa feel na kayang lumabas talaga. Kahit sa harap lang ng bahay, ganun. Yun guys, ganun yung routine ko. Tapos, naghihilamos ako ng mukha ko agad. Yung malamig, gano'n. O, hindi na ako humihiga-higa hindi na ako humihiga nakahiga ng tuloy-tuloy, gano'n. Kasi dati, ang ginagawa ko, masama yung pakiramdam ko, pagising ko, hinihiga ako pa rin tuloy-tuloy yung higa. So ngayon, ang ginagawa ko, matagal na pala, ilang taon ko nang ginagawa ko bumabangon, naghihilamos, nagsi-CR agad, ganun. Umiinom ng tubig. Umiinom ako ng tubig, guys. Pagka gising ko kanina, pagkaihi ko, bumabangon na ako tapos umiinom ako ng tubig agad. Yun yung pinaka-main na ginagawa ko sa umaga. Ganun, guys, yung routine ng isang may anxiety. Tapos, mas komportable kasi ang isang may anxiety, guys, pag meron kang kasama sa bahay. So, karamihan, dati, ayoko talagang nag-iisa ako, pero nakatulong sa akin yung may nakakasama ka sa bahay. Lalong-lalo na pag sobrang sama ng pakiramdam mo, tapos feeling mo iba talaga yung parang nangyari sa katawan mo, ganun. Kailangan meron kayong kasama sa bahay. Yun yung isa sa kasi kumbaga feeling mo mas komportable ka at mas parang safe kapag may kasama ka sa bahay. Ganun guys, dahil nandito ako sa probinsya, ayan, sa province ako, nakaka-relax guys pag meron kang nakakaranas ka ng anxiety, pag fresh air, ganun. Yung mga routine ko sa bahay, titingnan ko muna kasi nagbo-boil ako ng egg. Mas maganda kasi yung boiled egg pag umaga. Boiled egg. It's a video. Hello, people. Yan ay original nagsibo. Nagsibo. Yung in-law pas na nagsibo mga. Hello, Kakel. Hello. Hello. Oh, hello yan video. Usually, nagbo-boil ako ng egg kasi, pagka-fried egg kasi, yung mamantika, ganun. Kaya puro boiled lang ako. Actually, guys, yung mga, mahilig din talaga ako mahilig ako sa yung mga boiled. Kahit noon pa, mas mahilig ako sa boiled egg. Tsaka boiled na okra, mga ganun. Kasi probinsyana po ako eh. Lumaki ako sa probinsya. So, puro mga gulay-gulay kami. Ito yung mga sinampay namin kasi umuulan kahapon. So, ganun guys yung mga routine ko. Ginagawa ko na siya, yung mga kailangan kong gawin kasi para mawala yung nararamdaman ng isang anxiety. Dapat i-reverse mo siya sa sa pag-busy ka.
may makapokus ka. Minsan naman, pag sobrang pagod, hindi rin maganda. Kaya dapat naka-moderate pagka meron kang nararamdaman sa anxiety. So ito, minsan guys, ito yung ginagamit ko sa pag-exercise. Nag-exercise kasi ako dito sa empty room. Kaya minsan, nagsusumba rin ako dito sa bahay. Kaya marami akong activities. Pero pag masama din yung pakiramdam ko, hinahayaan ko na siya, parang ipapahinga ko lang. Pero after few minutes, galaw-galaw ulit ganon. Ganon guys yung naging ko sa buhay ko dati. Noong kasagsagan ng pandemic, medyo bumalik yung anxiety ko ulit. Pero nung before pa lang pandemic, meron akong anxiety. So, ang dami kong mga pinagdaanan na mga karanasan na hindi makakalimutan ng isang mga may anxiety. Sorry guys, pag magalaw yung camera ko. So, parang sobrang hirap. Pero sa totoo lang, yung mga naranasan ko kumpara ngayon at noon, maganda na yung maganda na yung kalagayan ko kumpara noon. Kasi noon, sobrang hirap po talaga. As in, nakaigalang ako kasi hindi ko kayang bumangon, lumabas, ni magtimpla ng gatas. Noon kahit gusto kong magtimpla ng gatas, ng hot chocolate, wala akong lakas. Kasi sobrang hinang-hina ako nung kasagsagan ng anxiety ko. Naalala ko nun guys, binibigyan ako ng pagkain ng nanay ko sa kwarto, gano'n. Maglalakad lang ako dati sa kusina. Hindi ko na kaya nun kasi sobrang hirap. Mahihilo ako, tapos parang yung nakakalimutan ko yung parang mawawalan ka ng kumbaga alaala ng ilang segundo tapos babalik ka ulit, gano'n. Kasi dumaan din ako guys sa depersonalization dumaan ako sa ganun kung familiar kayo. During the time na meron akong anxiety, yung unang taon ko, sobrang hirap talaga. Mas okay ako talaga ngayon kumpara noon. So, sa mga taong nakakaranas guys ng anxiety, kung nasa period kayo ng una pa lang ninyong maranasan, talagang magtitiis kayo pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Alam ko marami akong kakilala guys, meron din silang anxiety. Dumaan din sila sa matinding pagsubok parang sa atin. Pero hindi sila, tuloy-tuloy pa rin yung buhay nila hanggang ngayon. Nakikita ko sila. Yung isa guys, yung isa dito na kakilala ko talaga. Nakikita ko tuloy-tuloy pa rin ang buhay, masaya pa rin, ganun. Pero sa dami ng naranasan natin guys, kung merong mga improvement, magpasalamat kayo kung merong improvement. Minsan guys, okay kayo. And then after a while, babalik siya. Cycle yon ng isang anxiety. Anxiety is a process guys. Tandaan nyo, it's a process. Kayo rin makakagamot sa sarili ninyo. It's a mental. You have to help yourself na maging positibo kayo. Everyday, maski mahirap. Pero everyday, kailangan may positive thinking kayo. Na you still wake up na meron kayong buhay na kahit na may nararamdaman kayo. Kasi part yun ng anxiety cycle. So, accept and then you have to accept and do something kung ano yung magagawa ninyo every day. Actually guys, kahit ako may nararamdaman ako, no? Hindi naman sa winawala, kundi hindi na ako nagpo-focus sa ganun. Minsan, pag hindi ko kaya, pinapapahinga ko rin yung sarili ko. Kasi your body needs relaxation. Your body needs to relax. And kung kailangan yung matulog din kayo. Pero wag naman yung matulog kayo ng yung mahabang oras, gano'n. Pag sa gabi, kung di kayo makatulog, bumawi kayo during the day, kung makakaidlip kayo, gano'n. Gano'n yung ginawa ko dati, guys. Pinush ko rin yung sarili ko. Hindi ko siya totalin yung pinersa yung sarili ko kasi may stress ka lalo. So, I do it slowly nung ako yun yung experience ko, guys. Sinishare ko to para maibahagi ko sa mga kapwa ko Filipino na nagkaroon ng anxiety o nakakaranas ng anxiety ngayon sa kasalukuyan. Huwag kayong mawala ng pag-asa kasi part yun ng cycle ng isang may anxiety. Lahat guys dumaan, kahit nakikita nyo yung ibang mga nag-vlog kami, nagsishare kami, kala nyo malakas,
Pero dumaan din kami sa pagsubok talaga ng isang anxiety sufferer. Anxiety life is not easy, pero it's up to you paano mo i-manage yun. Paano mo i-manage is, huwag kayong mag-focus doon sa nararamdaman nyo. Sa umaga guys, yung sikreto talaga, bumangon kayo agad-agad. Huwag kayong mag-scroll ng cellphone, ng Google, kaka-search, bumangon kayo agad-agad. Yun yung sikreto guys. Promise, it helps me a lot na makarecover ako. Yun yung sikreto. Anyway, salamat guys sa kakapanood ng aking vlog. Sa mga nagsusubscribe na nakakausap ko, maraming salamat sa inyo. And I'll see you guys on my next video. Bye!